Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig itong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga tao, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsipo po lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang gabi. Narito sa ating parokya, narito sa ating barangay, ang imahe ng ating Poong Jesus Nazareno. Palakpakan nga muna natin. Dinalaw tayo ng Poong Jesus Nazareno. Binisita niya ang kanyang mahal na ina. No, isang solidad clap nga para sa ating mahal na ina. Isang kwento ng isang taong may kahilingan ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sino po sa inyo ang mayroong kahilingan ngayon? Taas nga yung kamay. Ako, may kahilingan din ako. No? Hindi rin ako natatapos kakahiling. No? Meron akong konting pabor sa inyo. Pwede ba mamaya sa prayers of the faithful o panalangin ng bayan, no? Ipagdasal nyo rin yung kahilingan ko. Itong kahilingan kong ito ay para sa ating lahat. Kaya ipagdasal nyo, hindi ko munang sasabihin, pero dinadasal ko, hinihiling ko ito para sa ating lahat. Mari po ba yun? Ganon din ako, yung mga kahilingan nyo, akin din ipagdadasal. No? Magandang matuto sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano humiling. Sabihin nyo nga, hiling. Mayroong isang bulag ang minsang nagpapalimos sa daan. Isang bulag. Habang siya'y nagpapalimos, naramdaman niyang maraming ang dumaraang tao. Hindi siya nakakakita, pero ramdam niya na marami ang tao. Di ba ano naman tayo, no? Ramdam mo nga pag nasa kwarto ka at ikaw lang mag-isa, minsan ramdam mo na may kasama ka. Diba? Nararamdaman niyo ba yun? Anong tawag doon sa kasama mo? Multo. Di ba? Pag nararamdaman mo, di ba? Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo, di ba? Nararamdaman yun no? At itong bulag na ito, naramdaman niya maraming tao. Kaya naman tinanong niya, anong meron? Anong meron? Bakit ang daming tao? Sabi sa kanya, dadaan si Jesus. At dahil doon, napasigaw ang bulag. Jesus, anak ni David,
mahabag po kayo sa akin. Maraming tao ang pumigil sa kanya. Shh! Huwag kang ngang sigaw ng sigaw dyan. Tumahimik ka nga. No? Pero, habang siya'y binagbabawalan, habang siya'y pinipigilan, mas lalo niyang nilakasan ng sigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At dahil doon, napansin siya ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya tinawag siya. At ang tanong sa kanya, ano ang ibig kong gawin sa iyo? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag. Ang sabi niya, ibig ko pong mapanumbalik ang aking paningin. Siguro, yung iba sa atin, kung titignan yung kwento, di ba? Parang hindi pa ba alam ni Jesus kung anong gusto ng bulag? Obvious ba? Jesus, bulag eh. Hindi mo ba alam na gusto niyang makakita? Abay, hindi po. Dapat mong hingin. Hindi ibig sabihin mahirap ka, gusto mong umahon sa hirap. Tama ba yan? Baka ibang gusto mong hilingin. Diba? Hindi ibig sabihin nag-aaral ka, gusto mong hilingin makatapos sa pag-aaral. Hindi. Yung iba ayaw naman magtapos, di ba? Oh. Kaya kahit bulag, kailangan niyang hilingin kung ano ang ibig niya. At ang sabi ng bulag, ibig kong mapanumbalik ang aking paningin. Maganda yung ginamit na salita ni Jesus. Hindi niya tinanong kung ano ang gusto mo. Ano ang hinihingi mo? Ano ang hiling mo? Hindi. Ang tanong niya, ano ang ibig mo? At ang sagot ng bulag, ibig ko pong mapanumbalik ang aking paningin. Nakita niyo yung pinagkaiba? Yung salitang ibig na galing sa salitang hello. Galing sa salitang pag-ibig. Sabihin niyo nga po, ibig. Tingnan niyo. Yung tinatanong ni Jesus, hindi kung ano ang gusto ng bulag, kundi kung ano ang iniibig niya. Kasi kung gusto lang, hindi niya ito pahahalagahan. Yun ang pinagkaiba ng ibig sa gusto. Kapag ibig mo, mamahalin mo yung gusto na ibibigay sa'yo. Mamahalin mo yung matatanggap sa'yo ng Diyos. Kaya marami sa atin, humihiling sa Diyos ng kanilang gusto. Kapag nabigay na, tignan mo, pinababayaan. Bakit? Hindi naman kasi ibig. O sino sa inyo po ang nagdasal na gustong makapangasawa? Sige, sino? O, hindi ako ha, wala ako asawa. Ha? Sino po ang nagdasal sa inyo na sana, Lord, makapangasawa ako, taas nga ang kamay? O, tingnan nyo, ayaw nyo nang magsalita ngayon, no? Bakit? Kasi, sawa na. Nung binigay, sawa na. Ayaw na. O, noon dinasal mo yan. Sabi mo, Lord, gusto ko makapangasawa. Lord, gusto ko magkapamilya. Lord, gusto ko magkaanak. Oh, nung binigay, tignan mo. Sumayo pa sa ubando, nung binigay ang anak, ngayon pinipingot ang anak. Minumura ang anak. Di ba pinagdasal mo yan? Di ba gusto mo? O ba't ngayon sinasaktan mo? Hello? Kasi ang hiningi mo, gusto mo. Hingin mo yung ibig. Kasi pag ibig mo, namahalin mo. O tingnan nyo, yung mga humiling na makapasa sa board exam, gusto maging teacher, gusto maging doktor, gusto maging police, engineer, gusto maging abogado, o nung nabigay sa kanilang gusto, ano nangyari? O yan, pinababayaan ang kanilang profesyon. No? Imbes na magturo, nagbebenta. Ano ba yung mga teacher ngayon? Ma'am, sorry po ang sample lang po, no? Imbis na magtanggol dahil abogado, di ba?
Anong ginagawa? Ang hirap eh. Bakit? Kasi hiniling ang gusto. Kaya kung meron kang hihilingin ngayon, huwag ang iyong gusto, kundi kung ano ang iyong ibig. Ibig. Yung bulag, hiningi ang kanyang ibig. At ang ibig niya, muling makakita. Itong imbitasyon sa atin. Kung meron kang tanong sa Diyos at nais mong makita ang sagot, kung meron kang hinihingi sa Diyos at nais mong makita kung para sa iyo, kung meron kang question sa Diyos at nais mong maliwanagan, mabuksan, ilapit mo sa Diyos. Sabihin mo kung ano ang iyong ibig. Kahit akong pare na, hindi rin ako maubusan ng hiling sa Diyos. At ang ganda-ganda ng mensahe ngayon dahil ang hihilingin natin kung anong ang ating ibig. Dahil ibibigay ng Diyos kung ano rin ang kanyang ibig. Pag binigay sa iyo ng Diyos, ibigin mo. Hawakan mo. Huwag mo lang gustuhin. Ibigin. Dahil pag ibig mo, panghabang buhay yan. Mga kapatid, ang haaral sa atin, pwedeng humiling. Pero ang hihilingin, kung ano ang iyong ibig. Dahil ang ibibigay ng Diyos, hindi kung ano ang iyong gusto, kung ano ang iyong ibig. At kung ano din ang ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Amen.